akong Astro kasi ipit na siya. And, ayun. Ito, ipit na siya dito. So, nag-flower to. Hindi naman ako nakapag-pollinate. So, tanggalin na natin ang mga field. Tanggalin na natin yung bahay. So, kunin ko lang to tapos, wala akong tagahawak ng camera. Ay, ayan, matatanggal na pala siya. Ipit na kasi siya. Pwede naman palang hilahin. Whoops! Ayan o, nakanat na tuloy si ate girl. So, nakakita ko ng mga seeds, pero hindi sila nagbo-bloom. Ay, hindi sila pero tutubo din kasi yan. Kailangan lang silang matanim dito. Ito yung mga katamarian ko na kumuha ng seeds. Tamad na tamad ako sa life. Ewan ko ba. Yan. Nagulan na si Painpat. Oops. Ito din. Yan. Kailangan na ayusin to. So, let's go. Unahin na muna natin ito. So, let's go! So, ganyan ang itsura ng dehydrated na Astro. Parang mushroom. Nagkakaroon siya ng body. And, dehydrated na di-deform, I think, kapag ganito ang iyong Astro. Hindi pala I think, sure ako na kapag ganito ang iyong Astro ay may problema sa ugat yan. Hindi nakakakuha ng enough na water or minsan nagiging marupok yung ugat nila because of the pot. There are some pots na masyado mainit sa loob. Yung malalim na pagka mainit yung panahon, yung pot is malalim. Tapos, yung papaloob, di ko alam kung gets yung sinasabi ko. There are some pots na nakakarupok ng ugat ng mga cactus. So, mas okay na nga din yung plastic eh. O, at saka yung mga pots na ceramic ba tawag sa ganun? Yun. Parang sa akin, mas okay pa yung ganun. Tsaka yung plastic. Kung wala namang budget, ayun. Eh di sa plastic na pot. Ayun. So, maganda naman yung kanyang ugat because there are grow. May mga hairy part. So, hindi lang to nakakuha ng enough water because of the pot. Ayan. So, I would repot it here. Tsaka eto. So, bunny poop yung ginagamit kong fertilizer and maganda siya sa mga plants, sa mga succulent and cactus. And dun sila mismo, kadalasan, pag nagre-repot ako yung ugat nila, doon nakakapit sa, doon sa may Astro, sa may bunny poop. Kunting to ni Happy, pinanggupit ko. So, si mother plant dito na lang kasi wala nang space dito. Okay, kakalipat ko lang ito last week and naka-ano na siya sa ugat. So, that's the good about moistening the soil. Ito din, kapit na din. Ito din, nagkakaroon, nag-iiba yung form niya and akala ko di ko pa siya naripat, nalagay ko na pala siya dito. Kasi sasabihin ko sana na may problem yung turtle na to. So, maliit lang to nung nabili ko. So, ako na lang din talaga nagpalaki.
So, mas maganda yung mga ganun. So, sometimes ako, kapag nagre-repat ako, tas may mga lupa pa rito, isinahayaan ko lang sila dyan. Ginagawa ko lang silang parang, alam mo yun, pag nagrepat ka ng bagong soil, is hindi naman masyadong maaksaya kung nagtitipid tayo sa sapat, ay sa soil mix. So, wala na ako mapaglagyan sa kanya. This one is, I think, ay may problema sa soil, ay sa ugat niya. Ayan. So, naging marupok na siya. And look on those. Ayan. Kung hindi pa natin siya inayos, mamamatay itong magandang variegated Astrophyton na to. So, I would be taking care of waterings dito because this one is medyo malambot. Oo, medyo malambot na siya. So, sometimes, akala natin dehydrated yung gymno because nagde-deform, nag-iiba yung form, ay yung astro, nagde-deform sila, but sometimes it's masyado na malambot. So, ayan, I don't know kung mag-survive to. Hopefully, makasurvive siya. So, ingat na lang tayo sa pagtutubig. I would use the small pot for this one para hindi natin siya malunod. So, nag-prepare ako ng 50% ng inorganic at saka organic because sa case ng variegated Astrophyton natin, kailangan drainable yung soil para hindi siya mag-rot every time na mag-water. And mas healthy tong soil na to, and I think yun yung mas need niya. So, gamutin muna natin siya. Oo. And then, dahil sobra to for the other pot is, ito na din lalagay natin sa isang Astrophyton natin na variegated, syempre. O, diba? Go. So, yan. Naglagay lang ako ng konti para naman hindi ganun kasayang itong soil natin. So, medyo bawasan natin ito. Hindi pa rin nakikita. Bawas ako ng ugat. Hopefully, maging okay itong isa. So, hindi na ako maglalagay ng pataba dito. Saka na lang kapag nag-well rooted siya. So, ganyan lang siya. Pati tapping sinila. And then this one. So, naggupit na ako. Sabi nila, mas lumalaki yung astro kapag naggugupit tayo ng ugat. And, siguro din, pero kahit naman hindi, ewan ko, hindi ko rin kasi nakikita. Ayan. So, hindi ko pa ito nilagyan ng pataba, pero lalagyan ko na to ng Stargate Gelator. Pero baka makalimutan ko din. At least inform kayo, Charis. So, kulang pa siya sa siksik. Yan, done. And for this, since wet yung soil, carry na yan. So, ito, in-sprayan ko din to ng Nauro. And tingnan nyo. Closer natin. Mali pala. Closer natin. So, meron siyang anong tawag dito? Gamit tayo ng ibang. So, meron siyang scales. Sundutin natin. Kasi, pag sinundot natin to, ayan.
Patay na siya. Nakita niyo yun? Para siya nagbalat. Patay na siya actually. So, mag-ingat kayo sa pagsundot. Huwag niyong gagayahin to. Kasi masisira. Pwede niyo masira yung astro nyo, yung balat niya. So, only expert can do this. Char. Expert yarn. Peeling expert lang po. Charis. Ayan. So, patay naman na to. So, baka sabihin ng iba, ay, mangingitog dyan yan. Hindi na be, kasi ka-alcohol na tayo. At saka naka-nauro. Ayan. So, as you see, meron tong mga score. Ayan. Kasi matubig ako. Lagi ako nagtutubig. And, ganyan yung sinasabi ko. Plumpy siya. Naka-plump. Ibig sabihin, hydrated match ito. Pero ito hindi. So, meron ako na flower na astro. O, diba? Ang cute-cute ng pat na ito talaga. Ayan. So, yan lang. And thank you for watching everything nice at Miss Second and Love. This is your nurse, Bandita, saying God bless po at laging mag-ingat. Bye!